So good day mga boss. So andito tayo sa Mactubs Mechanics para magpakalkal tayo ng pulley. So ito ang napili ko na shop dahil maraming nagre-recommend sa akin na magaling daw sila dito. Kaya dito natin naisipan na magpakalkal ng pulley. So yan ang shop nila. So meron silang masina para pangkalkal at ito yung shop nila. Yan. So, yung shop nila ay sa gilid lang po ng daan. Ito pong daan na to ay patungong Mandawi City at ito naman po ay patungong Lapu-Lapu City. So, kung yan, makikita nyo yan is yan lang ang shop nila sa gilid ng daan. Tapos, dito tayo napili na magpakalkal ng pulley dahil magagaling daw sila dito. So, maraming nagre-recommend na magaling daw sila dito. So, bago muna is tatanggalin muna nila yung panggilid ko dahil yung magkakalkal ng pulley ay hindi pa dumating si Sir Joshua. So para madali lang is tatanggalin mo na lang yung panggilid para pagdating ni Sir Joshua ay ibibigay na lang sa kanya. So kung makikita nyo po is sa crankcase cover natin ay napakadumi pa talaga dahil hindi to nalinisan. So ano lang po ito, kapag magdadragging na ay nagpapalinis na po ako pa sa panggilid. So yan po, makikita nyo po is all stock pa po yan. So yan ang sinasabi ko po na magdadragging na talaga siya. So need na po na bigyan na natin ng kalkal para maganda yung hatak at saka maganda yung takbo ng ating motor. So yung odo pala ng ating motor is 25k na. So need na talaga na magpakalkal na tayo para iwas dragging at saka may hatak na. So yan ang crankcase cover natin is napaka-alikabok na. So may plano din ako po na ipapinturahan yan. So ngayon is wala pa tayong budget para sa pintura. So ngayon muna ay magpakalkal muna tayo. Yan ang talaga ang binigay ng budget ni Mrs. sa akin. Yung kalkal lang. So at dito, inumpisahan na ni Kuya na tanggalin yung panggilid natin para madali na lang niyang mabigay sa kay Sir Joshua para sa kalkal natin. At dito na nga, inumpisahan na ni Sir Joshua ang panggilid natin para makalkal niya. So inuna naman niya yung bill natin. So yan, sinet up niya muna bago lagyan ng groove. So yan, nagsisimula na mag-grooving yung ang ating bell. So yan, maganda yung pag-regroove ng bell. Manipis lang yung mga groove so hindi siya matakaw sa ating lining. So maganda talaga yung grooving nila. Yan finished product nila. At dito naman, ito namang polisit ang ikakalkal ni Sir Joshua. So ito yung unang gawa ni Sir Joshua. So napakakintab. So yan. So para ka rin bumili ng isang branded na pulley set. At dito naman, yung ramp ng bola ay ayusin din ni Sir Joshua. Ikakalkal din niya para dumulot talaga yung bola sa ibabaw. So kung makikita nyo po is ganito ang pagproseso nila sa ramp ng bola.
So street queso pala yung nilagay sa atin sa panggilid. So ang roller natin or bola ay naka 9 grams. Yan. So center spring naman natin ay queso pa rin. 1,200 RPM ang nilagay nila. Tapos clutch spring nila ay naka 1,200 RPM din na queso. So queso, baka naman. Kinabit na rin niya yung clutch spring natin na 1,200 RPM ng keso. So dito naman nilagay naman ni Kuya yung roller natin or bola na 9 grams na keso pa rin. At bumili pala ako dito na bagong belt na 2DP dahil 25K odo na po yung ating NMAX, so need na po palitan yung belt natin. So para ganun din na kapag nagpakalkal tayo o nagpagawa ng ating panggilid, mas maganda talagang bago lahat yung panggilid natin para komportable tayo sa ating panggilid at matagal din tayong mag-maintenance ulit. So mas maganda talagang bago lahat. So ito na, binalik na ni Kuya yung ating panggilid para ma-testing na natin yung kung gaano ba kalakas ang ating motor ngayon. So walang pagpag po. So bago kasing yung belt natin. So ito na po ang moment of truth natin. So ito na po. So mas maganda talaga siguro yung takbo ng motor. Yun nga, lumipad pa yung sombrero ng ating mekaniko. Dito sa kanagawa ni Ani ba? Ha?